Isang magandang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Miyerkules Santo na po, Marso 28, 2018. At welcome po sa isa na namang edisyon ng Wanted sa Radyo. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Siyempre, unahin natin din, batiin yung ating mga OFW. Wala nga ako dyan, pero siyempre palaging nasa isip natin ang ating mga OFW. Palapakan natin direct yung ating mga OFW. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Tamang sila kayo ng ito, mabuhay ang ating mga OFW. At dito ako sa airport days kasi kailangan kong mag-unwind. Oo. Sabi pa, may pupuntahan kaming lugar para mag-discarga ng mga kasalanan. Holy Week di ba? Holy Week, magbibisita iglesia. Yun ang Magbibisita maraming pwedeng iglesia. gawin. Magpenitensya. Oo. Ayun. Alam mo, ang laking pinagkaiba ngayon ng airport, itong, ano ba ito po? Terminal 2? Terminal 2. Ang laking pinagbago kumpara nitong mga nakaraang buwan o taon na kung saan dumaan din ako sa airport na ito. Malinis na names, Uy. maayos, malaki talagang pagbabago. And isa pa, maganda tingnan, meron mga naka-uniforme, mga pulis, staff na paikot-ikot, palakad-lakad. Yun, nagbibigay ng parang essence of safety, security. So, kampante ka na alam mo, nasa isang airport ka na safe dahil gwardyado at bantay sarado ng ating kapulisan. Especially so, mabuhay ang ngayon. lahat. Mabuhay ang lahat. Especially ngayon, Idol, nadagsa ang tao kasi peak season ngayon eh. Yes. Yes. Makikita mo crowded ngayon yung ito sa Terminal 2. Ang balita ko sa ibang mga airport ganun din daw ata. Ang kapansin-pansin lang kumpara noon pag pupunta ko sa mga pag dumadaan tayo sa mga airport news, mag-CR tayo. Malinis, mabango. Wow. Wala na mga graffiti. So talagang gumawa sila mga changes. At Mainam. maayos yung sa inspection. Hindi na magkakaroon ng tsansa na mawawalan ka pag dinamo sa extreme bag mo. At talagang disiplinado na sila. At wala nang tanimbala. Wala na. Yun. Wala na yun. Mayaya naman sila. Nagbigay ng warning sa presidente. Takot lang nila. Baka kalabosan ng pagsak nila. Anyway, congratulations sa lahat ng bumubuo ng ating mga paliparan. At least dito sa Terminal 2, nakita ko malaki pagbabago. Congratulations. And of course, sa ating mga otoridad, sa ating PNP. Oo. Nagpapakita lamang na hindi sila tutulog sa pansitan this time around. Pinapakita nila na kaya nilang bantayan at i-secure ng ating mga airport. Mabuhay, mabuhay. Mabuhay lang. Correct. Okay. Kumusta naman dyan ngayon, Ains? Okay naman. At tawag nito, kahit Miyerkules Santo, dagsa pa rin yung mga complainants natin. Pero hindi kasing dami pagka ordinary day. Pero marami pa rin na maituturing. Siyempre, yung mga complainant natin is kailangan din magpahinga. Oo. Kailangan din magbakasyon. Tayo lahat. Tama. Kailangan din once in a while magpahinga. Para naman pag palaging stress, pagod tayo, yung ating mga isipan pagod din, hindi maganda ang takbo ng ating buhay. Oo. Hindi maganda ang takbo ng ating mga pag-uugali. So, yan ang palagi mo sinasabi, unwind. Oo. And itong ginagawa natin ngayon. Kailangan natin mag-unwind para yung isipan naman natin at yung damdamin medyo makapag-unload ng kung anumang mga bagahe meron tayo noong mga nakaraan. Especially tayo na bombarded sa mga problema ng ibang tao. Pero hindi tayo nagre-reklamo No. Hindi tayo nagre-reklamo. In fact, gustong-gusto nga po namin mga kapatid na pumunta kayo sa aming Action Center at kung hindi ko kayo makapunta, magpadala ko kayo ng inyong representante. Yan po talaga ang gusto namin. Kasi pag wala po kayo mga complainant, wala po kami hanap buhay. Kayo po ang hanap buhay namin. Kayo po ang customer namin. At kami po ay naniniwala dun sa kasabihan na customer is king. We treat you like a customer, even more than a customer. Because kayo po ang nagbibigay ng hanap buhay sa amin. Kayo po ang dahilan kung bakit we exist. Without you, we don't exist. Ganun lang po kasimple yun. Kaya mahal na mahal po namin kayo mga complainant. Ginagawa po namin lahat para mabigay po yung inyong kagustuhan na para ma-meet po namin ang inyong expectations. So, mabuhay ang mga complainant, palakpakan natin mga complainant natin.
Palapakan natin. Kaya kung minsan mga kapatid at mahalata nyo na napapagalitan po yung mga staff, yun po dahil gusto namin ma-meet yung expectation yung mga complainant. Let's face it, maging makatotoo tayo. Meron din kasi mga complainant na nireklamo the way yung na-handle yung kanilang complaint pag sa action center. On the other hand, ginagawa naman ng mga tao natin yung pwede nilang gawin. Yung basta-basta yung trabaho ng mga staff natin is. Pero meron pa rin talaga mga nagreklamo laban sa mga staff natin. Oo. With that, kaya nga po kung mapapansin nyo, pagdating ko dun sa studio, nagiging stricto po kami. Kasi gusto namin na yung mga complainant na pupunta dyan, hindi yung pag-alis nila, ba't pa kami napunta doon? Mukhang wala ata sa ayos, mukhang hindi ata magandang trato sa amin. So, gusto namin, pag pumunta kayo dyan, nagampanan namin yung inyo pong kagustuhan na para masolve yung problema ninyo. Okay? Ganun ang kasimple yun. Diba, Nins? Yes. Pero on the other hand, kailangan din naman yung mga complainant, medyo maging maayos din kayo makipag-usap sa amin. Kasi idol kanina, ito mabanggit ko lang, alimbawa, assume balance lang, syempre i-refer natin sa abogado. Pero ayaw nila, hindi pwedeng ganun at galit pa. Sabi ko nga, hindi po dapat ganun makipag-usap sa mga staff or sa amin na andyan sa action center. Kasi maayos naman yung paliwanag. Gusto nila silang masusunod. Kaya medyo napag-uusapan lang naman. Okay. On the other hand, Nins, kasi kung isipin din natin, yung mga complainant, problemado na yan sila. Karamihan sa kanila, bago pumunta sa atin, stress na sila, hindi nila alam anong gagawin. Maaring nakapunta na sila ng mga ahensya ng gobyerno, nagawa na nilang dapat gawin para masolve ang problema. So as it is, stress na sila pagdating sa atin. So kung minsan din natin masisisi, bigla silang nagbe-burst, bigla silang nagagalit, sinusumpong dahil nga sa sama ng loob na hindi nagawa ng solusyon ng kanilang mga problema sa mga nilapitan ng tao before. So parang tayo ang pinaka-last recourse. Oo, true. Kumbaga, ito na lang yung huling pag-asa, itong Wanted sa radyo. Kaya kuminsan, dapat maging ready din tayo. We have to bite the bullet, ika nga. Tama. Kung kinakailangan. Konting pasensya na lang siguro. Kaya nga maximum tolerance is the name of the game. Lagi sa baba. On the other hand, Talaga. mag-uusap din tayo sa mga complainant natin na sana maintindihan nila yung mga staff dahil ilan lang naman, hindi naman natin pwedeng tumbasan na yung dami na sa dami ng mga staff. Pero ginagawa po ng mga staff lahat na magagawa. At kapag kami po nakatanggap ng reklamo na yung may staff na hindi naging maayos yung turing sa mga complainant, pinapagalitan po namin yan. In fact, on the spot, napapagalitan po yan sila. Okay? Yes. At kaya na po usapan niya, Nins, kasi Holy Week. So ito siguro ang panahon na patawaran. Magkapatawaran. Patawaran. Kung may pagkukulang po kami sa inyo, mga complainant, dear complainants, sana po maintindihan nyo kami, pagpasensya nyo kami, at kung tayo naman po ay magkukulang sa amin, naintindihan po namin ang inyong kalagayan kung bakit po kayo nagkakagano'n. Okay? Yes. Oo. So, Nins, ayusin ko lang muna itong mga bagahe ko at babalikan kita mamaya. Okay? Okay. Sige, Idol. Babalikan ka namin dyan habang ikaw ay nag-prepare na pasakay ng eroplano. Okay. Pero, at ingat kayo sa biyahe and enjoy yung inyong holidays, yung inyong napaka-short vacation. Thank you. And Nins. advance Thank happy you. Easter. Ay, hindi, babalik ka pa pala yun. So, babalik ka pa naman eh. Okay. Okay, salamat sa iyo, Idol. Ingat kayo. At mga kapatid, sa muli po, ito yung social media accounts lamang ni Idol. Panoorin nyo, titigan nyo, tingnan nyong maigi kasi meron na naman daw pong ibang lumalabas na mga fake accounts. Pero ito lang po talaga ang lehitimong social media accounts ni Idol. Ito po yun, yung kanyang YouTube, Facebook at Instagram. Yan po yung kanyang at Raffy Tulfo in Action at yung kanyang website ay www.rafftulfoinaction.com. Pag may nakita po kayo na merong 4 million ng followers, kaya nga nagpapasalamat si Idol, nagpapasalamat po ang Raffy Tulfo in Action, nagpapasalamat po ang Wanted sa Radyo at yung Aksyon sa Tanghali at itimbre mo kay Tulfo dahil 4 million followers na po ang Raffy Tulfo in Action. Palakpakan naman natin Engineer Rome Ortigas at saka Direct Grace Toledo. Ayan. Isang masigabong palakpakan
palakpakan para sa ating mga minamahal na mga na mga suki, 'di ba? Ng Raffy Tulfo in Action. At yung sa akin naman, pwede nyo rin pong i-like yung aking FB page at Simply Ninya Taduran. At meron din po akong YouTube, Facebook at Instagram. Ito po para po sa inyong mga sumbong o reklamo, mangyari lamang po na personal kayong magtungo sa aming tanggapan o di kayo magpadala ng inyong representative. Dito po yan sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, Lunes hanggang Biyernes mula po alas 9 ng umaga. Alright? Sige. So may bisita tayo ngayon. Okay. Alright? Sila ay, kayo po si John Alisa Kaluwag, kasama niya si Fe Kaluwag. Magkapatid po kayo, no? Mag-ina po. Tas siya po yung kapatid. Okay, kayo ang magkapatid si Fe Kaluwag at saka si Art. Okay. Sige, andito po kayo para ireklamo ang inyong kapitbahay dahil daw po sa panunugod at pananakit sa loob ng barangay. Sino po ang sinaktan? Kami pong tatlo. Sa loob po mismo ng barangay. Opo, may CCTV video. Sino po ang nanakit sa inyo at kailan po ito nangyari? February 23 po, si Maricar Galupar, Rizal Rason, and Regina Rason po. Magkakapatid po sila. Magkakapatid po sila. Pero doon mismo sa barangay Opo, nangyari. wala pong tao sa barangay nung nangyari Ano po. pong ginagawa nyo doon sa barangay? Nung- Bakit andoon kayo? Nung umaga po, iniskandalo po nila kami sa labas ng bahay namin. Kaya pumunta po kami ng barangay. Umaga pa lang, doon nag-ugat. Meron Opo. ng problema or away na nangyari. Yes po. Tapos pumunta po kami ng barangay para ireklamo yun. Habang naghihintay po kami sa barangay dahil wala pa po yung duty na kagawad, 1 hour na po kami naghihintay, bigla na po silang pumasok na 3. Di po namin alam kung ba't sila nandun sa barangay. Basta paglapit na lang po nila, minura-mura na po nila kami. Tapos hinahamon ng away. So may mga medical certificate Yes kayo, po. medical legal na magpapatunaay yung mga Opo. pambubugbog. Opo, Wala tsaka bang CCTV umawat? video po. Wala po bang umawat Medyo sa inyo habang... matagal na po bago dumating yung mga tao sa labas na umawat eh. Oo. Pero bakit may away na ba kayo in the previous? Bakit may... Meron po, nag-file po kasi kami ng kaso laban po sa kapatid nila. So nagagalit po sila sa amin dahil may kaso yung kapatid nila. Gusto nilang iurong namin yung Oo. kaso. So kaya kayo po ang inieskandalo. Okay, nakapag-file na po ba kayo ng kaso sa korte, yung criminal case? Hindi pa po. Kasi Hindi po pa. nag-hearing po kami sa barangay. Ang sabi po, magpa-file din daw po sila ng kaso sa amin. Karapatan po nila yun, yung Apo. magka-counter-charge. Tapos, Oo. tatlong hearing na po yung inatinan po namin. Pero, nung huling hearing po, hindi po sila umattend. Kailan po ba yung pinakahuling hearing? March. Last Sunday? Friday po. Last Friday. Nito lang. Apo. Okay. So, Hindi po sila umatin magkakapatid. Tapos sumugod naman po yung tsahin nila doon sa barangay. Pumasok po sa barangay. Tapos dinuro-duro po yung nanay ko. Tapos sinabihan po na lahat daw po gagawin niya para maperwisyo kami. May mga binabanggit pa po ng so mga para polis. walang katapusan ng Opo. panggugulo. Ito, sige, si Chairman Arsenio Lasam, kasi pangbaranggayan muna ito, pero although meron ng sakitan, kaya pwede nyo na rin po itong iakyat sa korte pag hindi naayos ni Chairman. Chairman Arsenio Lasam, Barangay 225, Tondo, Opo, Manila. opo. Magandang hapon po sa inyo, Chairman Lasam. Magandang hapon po. Apo. Chairman Ninya Taduran po sa Wanted sa Radyo. Andito po yung Kaluwag family. Alam nyo na po siguro ito, no? Opo, Kaluwag opo. family, laban po dun sa Razon family, yung meron na po pala itong away na noon Opo, pa man. nasa lupo na po ngayon yan. Nasa lupo na po. Okay. So Chairman, wala bang pag-asang mapag-ayos na lang po itong pamilyang ito? Ay, ang huling update po namin, yung pamilya Rason, hihingi na po ng apology sa kanila. Pero sila po, nung last hearing, ayon sa lupon, hindi po sila dumating yung mga Kaluwag. Sila naman ang hindi umattend. Opo. Oo. Opo. Pero nitong third hearing daw po, nung last week lang, last Friday, sila naman ang umattend. Yung pamilya Oo, Razon nung naman ang hindi. Bago nung unang hearing sa lupon, sila hindi dumating ang mga Kaluwag. Oo. Ang mga Rason. Tapos, nung pangalawang hearing na, nung napagtato nila, hingi na ng apology yung Oo. pamilya Rason, sila naman ang wala. Okay. So, nag-reset uli ngayong Saturday, ang 8 o'clock yata ng gabi, Mm-mm. sa last hearing na sa Lupon.
Sabi Ngayon ko, pong- i-reset na lang dahil wala yung mga kaluwag. Ngayong Black Saturday po, meron pa ulit Opo. na Opo. huling hearing. Okay, Chairman, hindi ba natin pwedeng mapag-ayos na lang ito? Total, ano naman Holy Week Gusto na ko nga po, kaya lang sa akin, nagdaan na yan, Nagdaan na sa akin, talagang nahihirapan akong maayos Oo. Itanong ko po, Chairman, sa kanila, sandali lang po, kayo ba, Kaluwag family, willing makipag-ayos sa Razon Ito nga family? po, kaya po kami pumunta. May mga miyembro ng pamilya nila na paisa-isa pong pumupunta sa amin para makipag-ayos. Oh, yun naman Kaso pala. po, habang may isa pong nakikipag-ayos sa kanila, patuloy pa rin po yung ginagawa po nung magkakapatid. Pag dumadaan po sa amin, minumura kami, dini-dirty finger po yung nanay namin. Tapos nung Sunday lang po, nakikipaglamay yung mga kapatid ko po, sinugod po nung nanay nila. Pero pwede bang, teka muna, iset aside muna natin yon. For the meantime, malay nyo, maayos. Nasa kabilang linya, sige, si Maricar Razon. Kumbaga, kalimutan muna natin yon. Although, syempre, masakit yon kung may mga panunungod pa, pangi-eskandalo. Malay mo, pag nakipagkasundo kayo, umokay din sa Razon family. So, kumbaga, mas madali na, 'di ba? Miss Maricar Razon, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po, ma'am. Narinig Apo. ko yung mga sinabi niya, ma'am. Apo. Ma'am, walang katotohanan niya sinasabi niya minumura namin sila pag May dumadaan video kami. po kami. Oo, yung mga Nasinugot dirty- ng ginawa nanay po ko, nila. ma'am. Walang katotohanan. Ma'am, pwede kayong magtanong sa mga kalapit-bahay nila kung may katotohanan yan. At yung mga umatin sa lamay, pinagmumura nila yung nanay ko at inatake. Yun yung nangyari. Okay. Maraming gustong tumestigo, ma'am. Okay, Maricar, sabi ko nga, pag uungkatin pa natin lahat ng mga yung pag-iiskandalo, pag-dirty finger, pagmumura, panunugod, etc. Talaga pong walang matatapos, wala pong kahihinat na nito. Kung ganito po dapat, kung tutuusin po kung talagang willing na kayo na makipagkasundo, makipag-ayos, maaayos po ito kasi sila po pala ay very willing na maayos Ma'am, po ito. sinasabi nila yan, ma'am, pero pag naghaharap-harap, hindi yan totoo. Mother ko, father ko, willing sila, ma'am. Pero wag na nila kami idami kasi ang dami na nilang ginawa yan sa social media. Hindi totoo yung mga yan, ma'am. Inano na rin namin yan sa cybercrime, sa cyberbullying. Meron Inano din na po rin sila namin mga yan. pinopost. Oo, may kaso na rin kami nakakausap na namin si Sir Igay. Oo, wala ba talagang Dahil chance? father. Teka lang, Miss Ano, ma'am? Maricar, wala bang chance Narinig niyo sa... naman Ma'am, po ang yung gusto nila, sinabi ma'am, niya, mag-sorry di ba? kami, ma'am. Marami silang ginawang kasalanan sa amin. Yung kapatid kong pulis, kahit kausapin niyo lahat ng kapitbahay namin, ma'am, ginawa nila ng kwento. Ni-rape daw yung kapatid niya, mag-show tayo, ma'am. Wala po. Tapos, Naku, may Sumugod daw yung Minor po kapatid yun, ko, huwag ka ma'am. nagsasalita Sumugod daw yung rito kapatid ko, ng may baril, ma'am. ganyan. Kahit mga kamag-anak nila, willing mag-testigo na walang katotohanan yun, ma'am. Sa tingin mo, ma'am, kami ba yung may kasalanan? Yung kinaso Gusto po nila kami namin sa mag-sorry. kapatid Ma'am, niya, mas- hindi po gumawa ng counter affidavit yung kapatid niya. Umamin po Okay. siya sa piskal na totoo po yung lahat ng nangyari. Oo, ang mahirap po kasi dito sa Razon family at saka dito kay Kaluwag family, he said, she said Pareho kayong merong kapwa-aligasyon sa isa't isa. So ito yung mahirap. Tama ba, Chairman? Maging si Chairman, nahihirapan na din Chairman Opo, ganito po Arsenio. yan, ma'am, kasi may mga aligasyon sila, although labas sa lupo, labas sa hearing, hindi na ho namin sakop yun. Ang gusto namin, mapagkasundo, ang Oo, yun nga rin po bawat yung pakay partido. namin. Oo, yun nga rin po sana, Chairman. Oo. Maayos natin sila kasi unang-una po magkakapit bahay sila. 'Di ba? Alam niyo naman pag Kalapit lang po yan, mga 3 bahay lang ang pagitan yan. kita nyo. Tapos may involved pa lang, 'di ba? Nagkaroon naman ng 'di ba? So parang kapag ka magkapit-bahay kayo, dapat nga nagdadamayan kung tutuusin. Actually, Ma'am Ninya, Apo. ilang beses na namin nagpapunta ng kagawad para magkausap uli, kausapin ko uli sila. Apo. Pero sila ho, yung Kaluwag family ang ayaw pong humarap ngayon. Ito naman Kaluwag family. Opo, ayaw So po bakit talaga ayaw namin nyong humarap na? Unang-una po kasi, lumapit po kami sa kanila nung magkakaso pa lang po kami doon sa kapatid nila. Ang sabi po nila sa presinto. So, nagpunta po kami presinto at nag-file ng case. Ngayon po, inaaway nila kami dahil bakit daw pumunta agad kaming presinto. Pangalawa po, nung iniskandalo nila kami, pumunta kami sa barangay para ireklamo. Kaso, habang nasa barangay po kami, doon pa kami nabugbog. Tapos, pagkatapos po kami bugbugin, pumunta pa po yung tiyahin nila, may mga kasamang pulis, pinapadampot po nila yung kapatid ko. Gumawa po sila ng istorya na hinubaran daw po sila ng kapatid kong lalaki. Pero may CCTV video po na
nagpapatunay na sila po ang nanakit sa amin at hindi kami. Sa katotohanan po, bagong panganak ako, kitang-kita po sa video, pinagsisipa nila yung tiyan ko. Cesarean pa po ako. So ang gusto nyo ba sampahan na lang talaga ng Opo. kaso, hindi na Opo. maayos ito? Well, kung ganun, dahil lumapit po kayo, wala kayong magagawa. Although, kami ni Chairman is very much willing Narinig na... niyo rin naman po ang ma- sabi niya, 'di ba? Na ang nanay at tatay niya lang daw po ang handang makipag-usap sa amin, pero sila daw wag idadamay. Lumapit po sa amin ang nanay at tatay niya. Ang sabi po namin, patatawarin namin basta silang mga bumugbog po sa amin ang hihingi ng tawad, kaso ayaw po nila. Tsaka pag may humihingi po ng tawad sa kanila, pagkatapos lang pong magkausap, papatawarin po ng mama ko, pero kakatapos lang mag-usap, may gagawin na naman sila. Yung sinasabi niya po, nagsisinungaling ako, marami po kaming video kung ano po ginawa nila sa amin. Totoo po yun. Kung testigo po nila yung mga kapitbahay, may video po kami na hawak na nagpapatunay na mga ginawa nila sa amin sa harap ng bahay namin. So, Miss Maricar, narinig niyo po yung sinabi nitong si Fe. Ma'am, Si pero Che. yung pinagmula nun, yun, daw ang kwento pa lang. Umpisa pa lang, gumawa na sila ng kwento, ma'am. Umamin na yung Kaya kapatid kahit mo sa mga piskal, sa kamag-anak nga hearing. nila, ma'am, nag-willing na. Hindi nga siya gumawa ng Laban sa counter kanila. affidavit eh. Inaamin Ganun niya eh. sila. Kapatid mo na mismo umamin sa piskal. Di raw siya gagawa ng counter affidavit, magpapakulong daw siya dahil inaamin niya raw yung kinaso namin sa kanya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nagsisinungaling kami. Kung ano mo, magkakaroon na lang. Umamin na yung kapatid mo, di ba? Mismo sa piskal. Okay, garalgal na yung signal ni Miss Maricar. So, Ay, ma'am, hello. Hindi, sige, hello. sige. Go Ayun. ahead, Miss Maricar. Ma'am, asan yung kung talagang magkakaso sila, asan yung testigo nila? Di ba pag magpapal ng kaso, dapat may testigo at may mga ebidensya. Meron May- naman, ah. Asan yung medical na na-rape? Wala nga silang mabigay, ma'am. Meron po dun. Nakipasa na po. May dala rin po kami ngayon kahit ipakita pa po namin dito. So Miss Maricar, kaya daw po sila pumunta dito para magsampa na lang ng kaso. Opo, at saka po yung mga pagbabanta po kasi nila sa amin eh. Sa mismong loob po kami ng barangay pinagbantaan eh. Kahit itanong pa po sa kagawad yun. Alam po ng mga Wala kagawad akong yun. kagawad dun eh. Paano mo tatanungin na may kagawad? Di kayo umati ng hearing, di ba? Tapos pumunta yung tsahin nyo na si Embong. Tapos doon kami dinuro-duro ng mama ko. Kasi Nagbanta natatakot siya yung sa mama mo. amin. Alam niyo ba, ma'am, yung ma'am nasa whitelist yan ng drug. Papa niya nakulong dahil natatakot yung mama mo. Bakit? Kasi yung kapatid, yung tita ko, maraming kilala na pulis. Opo, Pwede kasi siyang- po asset po yun ng mga pulis eh. Siya po Nasa ang whitelist umaano po sa mga adik dun sa lugar Kasi nasa namin whitelist eh. yung mama mo. Alam niya sa lugar Siya po ang natin. kapitan ng mga adik sa lugar namin eh. Yung tsahin po Nasa nila. whitelist yung mama mo. Yan Kilala po, niya yung mga tsahin adik po kasi nila yung pinaglalagayan ng mga adik dun sa lugar namin. Okay, hindi ba pwedeng ceasefire muna Hindi, kayo? ma'am. Holy Hindi, ma'am. week Saka eh. yung nagalit ng illegal na karera nandun sa Ayaw po, di ba? Ayan ba ang hihingi ng tawad kung ano-ano sinasabi? Huwag silang gagawa ng illegal para hindi sila mahuhuli. Sabihin mo yan sa nanay mo ah. Okay, mukhang Nanay malalim ko, sabi pala ng ito. tatay mo, asan ba yung Di ba tatay nakapagtapos mo? kayo ng pag-aaral Saka dahil yung nagbebenta nanay ng mo. drugs yung nanay mo? Huwag ka Asan- magsinungaling asan yung rito. ebidensya mo? Huwag ka Yan ang magsinungaling sinasabi dito. nyo kasi naiintindihan Diba? namin. Nagagalit Kasi ka nga ngayon nakapagtapos kasi kami. na-post na sa social media Kayo, yung mga ginawa niyo sa amin yung mga pang kapatid iskandalo. ko, Okay. mahiya ka naman. Nakita Teka lang, mo kung kasi paano ka Miyerkules pambubugbog. Santo, Miyerkules Santo. Sila. Sandali lang po, Miss Maricar. Si Chairman naman, Chairman Arsenio Lasam, ano pong masasabi niyo po dito? Hindi, wala na ba talagang nahihirapan na rin pag-asa? kami sa siguro, Opo. kasi both parties, May mga nag-file aligasyon. ng kanya-kanyang respective complaint. Oo. So pagka wala na kaming talaga, nagdaan na sa lahat ng effort na in-accept na namin, wala kaming magagawa kundi mag-issue na ng certification to file action. Palagay ko po, Chairman, yun na lang gawin nyo. Opo, Para sabi nga namin, demandahan na ma'am, lang sila. hanggang Sabado, last hearing yun, ng sa lubong tagapamayapa, kung talagang hindi na, wala na ho kaming magagawa kundi mag-issue na po ng certificate of file action. Oo, kasi ang pangit po na pareho silang nagbabatuhan ng Kaya nga kanilang po, aligasyon. meron Kumbaga pang wala palang kahit malinis sa kanila. Opo, Oo. usapan sa barangay, maliban doon, meron pa silang mga usapan sa labasan. Oo, yun. Tsaka may mga sakitan na eh. Kaya siguro, it's about time, Chairman, dalhin na nila ito sa Kaya nga po. korte. Sa Sabado po, pagka hindi talaga sila, either party, kahit hindi umaten, kung talagang wala ng choice,
yun talaga ang gagawin namin. Mag-issue ng certificate of file action. Opo, kasi chairman, sa nakikita ko pareho silang mainit eh. Walang Opo, nagbibigayan, walang nagpapakumbaba pareho. Opo. Hindi po tayo matatapos kahit 2 oras yung programa. Hindi po. Kaya nga po. Opo, hindi rin matatapos po ito. So, Opo. ganun na lang po siguro, Chairman. Total, meron pa po silang last na hearing pala kayo. Hearing sa Sabado po. Sa Sabado. Apo. Ewan na lang natin kung kakayanin ng powers ng lupon ni Chairman na mapag-ayos po kayo. Kasi kami dito po, Sana nga lang mahirap po. Sana nga lang po sa barangay, hindi na po kami mamura-mura at mapagbantaan sa loob ng barangay para hindi na po kami matakot pumunta ng barangay. So siguro, okay, Chairman, ganun na lang po siguro, make sure, siguraduhin nyo po na walang sakitang magaganap. Siguro dapat may referee kayo. Ano naman po yan, May mga tanod. Kaya lang talagang, nung habang inaantay yung merong isang kamag-anak ng partido ng mga rason na Opo. nagpunta roon. So hindi Ayun. namin in-expect na mangyayari yun. Oo. Ang sabi nila, nagkaroon ng bantaan. Oo. So this time po siguro, Chairman, para maiwasan yung sakitan mismo sa loob ng inyong barangay, may mga tanod po kayo nakabantay doon. Sige po. Opo. Opo, at kung maaari nga rin po, Chairman, kung andun din kayo para kayo mismo maka-witness din. Sige po, nandun po ako sa Sabado. And syempre, Kasi huling na po yun Oo nga po, huling pagdinig na po huling hearing na. And we're still hoping po na maaayos, pero kung talagang worst case scenario, hindi nga po mapag-aayos, talagang certificate to file action na lang po Opo. ang Yun na nga pipwede lang sa po. kanila. Okay, Chairman? Opo. Salamat po sa inyo, Miss Maricar Razon. Salamat po sa inyong sige po, pakikipag-usap bye-bye. sa Maraming amin. salamat po. Maraming salamat din po. Salamat po, Chairman Arsenio Lasam, Barangay 225, Tondo, Manila. Medyo mahirap po yung kaso nyo. Kung andito nga si Idol, mahihirapan din po kasi pareho pong pareho kayong hindi nagkakapatawaran, ika nga. Parehong may mga kanya-kanyang aligasyon, korte na po talaga. Sige. And maging si Chairman mukhang give up na rin. Gusto rin niyang mapag-ayos namin kayo, kasi nasa sa inyo po, kayo po ang may katawan. Kayo po yung involved din naman kami. Kung kami gusto namin, pero kayo pong both parties, ayaw nyo maayos kayo, wala rin po kayong magagawa. Sige. Okay po, good luck na lang po sa inyo. And sana makapag-reflect kayo. 'Di ba? Malay nyo, Madali lang naman makapag-retreat. Madali lang po magpatawad kasi kung may humihingi ng tawad din Yung sinseridad lang po hinihiling namin. Naiintindihan ko po, lalo magkakapit-bahay kayo. May mga Opo. involved na kasing mga kamag-anak Nakalabas na kasi lahat ng ebidensya, pilit pa rin nila dinideny Kaya mahirap po talaga patawarin kaso sila. po, pag talagang gusto nyo ng away, papanindigan nyo rin. 'Di ba? Kung gusto nyong ilaban sa korte, kailangan nyo pong Opo. panindigan. Pero magkukorte po talaga. Opo. Okay? Salamat po. Sige po. And advance Thank you happy Easter po sa inyo. Thank you po. Yung ipapamuhay ang maling gawi. Alright, at kami po ay magbabalik, samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carna Norte Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoring ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at de kalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At isa pong mahalagang paalala mula sa BDO, wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan nyo, kamag-anak o kahit sa asawa nyo pa, ang inyong importanteng bank account details tulad po ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo o hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito kahit kailan po ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit anong bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer, wag na wag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ninyo ang account ninyo. Wag po tayong maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang mahalagang paalala mula sa BDO. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:32 ng hapon at ang oras na ito ay niyatid sa inyo ng
Grab, kung hanap niyo po ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Home Loans. Magbagong bahay na. Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:33 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si PNP Chief Ronald De La Rosa na arestuhin ang mga gumagawa, nagbebenta at nag-i-import ng mga peking gamot. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ginawa ng Pangulo ang utos sa gitna na rin ng babala ng Food and Drugs Administration na nagkalat sa merkado ang mga peking paracetamol at iba pang gamot. Kasabay nito, pinakakasuhan din ng Pangulo ng economic sabotage ang mga sangkot sa peking droga. Paliwanag ni Panelo, hindi lang nakasisira sa ekonomiya, kundi nagdudulot din ng panganib sa kalusugan ng mga Pilipino ang peking gamot. Philippine Standard Time, 2:34 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Home Loans. Magbagong bahay na. Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Ang oras 2:35 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Home Loans. Magbagong bahay na. Inquire for a housing loan today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban.
saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan.
Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 Octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, balik na po tayo sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi ngayon pong Miyerkules Santo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy is Our Boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Pabati daw po muna mula sa ating FB Live ng Raffy Tulfo in Action, mga OFW po ito, si Anami Banta and family, Zachariah Zami, Sheila Zorino from Saudi Arabia, Luis Angelo and Shirley Litang, Moreta and Monique Patterson from California, at si Ma Bell ng Canada. Magandang hapon, happy viewing po sa ating mga suking mga international fans ng Raffy Tulfo in Action. At ganun din, pabati din daw yung mga network engineering natin dyan sa Novaliches ng TV5. And happy birthday kay Abel Gatarin. Happy birthday! At kay Darling Alfilor, happy birthday! At sa lahat ng mga nagba-birthday today, happy birthday po sa inyo. Sige, meron po tayong bisita itong si Mr. Romel Lucero para ireklamo yung nangyari daw pong nakawan sa isang resort at reklamo rin niya yung kapabayaan daw po ng management sa nangyaring insidenteng ito at gusto rin niya mag-follow up kung ano na ang development ng kaso sa pag-iimbestiga. Nangyari po ito March 24, so very recent. Parang nagkaroon na rin po kami ng ganitong klaseng kaso. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Tawag nito, Mr. Romel Lucero. Magandang hapon din, ma'am. Okay. So, nung mangyari po yung insidente na yon, ito po ba ay na-report ka agad? Opo, nung linggo, police station, nung nalaban namin na nawalan kami ng gamit, or ako, nawalan ako ng gamit, kinausap po muna namin yung staff management, tapos in-explain po namin sa kanila yung nangyari. Instead na i-assist kami, sinabihan pa kami na, hindi ba winarningan ko na kayo na may nangyari nakawan last week or 2 weeks ago? So hindi lang po ito first time nangyari. So, ano po itong pinapakita sa ating... Opo. Okay. Kasi po yung para may ebidensya lang kami na kapabayaan ng facilities nila. Sinabi nila lagi namin. So wala po bang forcible entry? Talagang madaling mabuksan yung pintuan nila, yung doorknob? Actually po, hindi lang yan yung kwarto. May iba pa po kaming kasama na ibang kumpanya. Sinubukan po namin yung mga pintuan kahit nakalock, pwede mo siya itulak. Nako, so madaling, hindi safe. Hindi po safe. Oo, inulit-ulit po namin pagbukas. So, kahit pa na-warningan kayo, still, di ba, the fact remains na bakit wala silang ginagawa kapag ganitong merong insidente. Nakausap nyo na po ba yung manager din ng resort nitong Monte Cruz Beach Resort? Yung siguro po yung parang POC nila ron, kaso hindi niya kami masagot. So, ang ginawa po namin, dumiretso muna kami sa police station, dinala namin police kasi akala ko
ako lang yung nagkaroon ng nawala ng gamit. Nalaman namin na lahat na nandoon nawalan din ng gamit that amounted sa side po nung iba po nag-retent doon. Nag-amount siya sa around 110,000. That day? That day po. Oo. Aside from dun sa inyong nawala din? Opo. Yung sa inyo po, anong mga nawalang gamit? Ako lang po unfortunately yung nawalan kasi nag-iwan ako ng telepono kasi lumangoy po ako. So, nilak po naman po yung kwarto. Tapos, ang nakakatuwa na ito kasi niniwan ko yung iba kong gamit doon. Yung, kung sino po yung suspect, ang target niya lang po is yung mga branded na cellphone. So, iniwan ko po yung Ray-Ban ko doon, lahat ng headset ko. Pero yung cellphone lang talaga ang, Sige, makakausap natin mamaya yung investigador at maging ang Chief of Police ng San Felipe Zambales. Pero kausapin po muna natin yung manager. Si Miss Mila Antes, nakausap niyo po ba siya at the time na mangyari yung insidente? Opo, marami pong beses. Tapos tinatanong po namin kung ano pong action na mangyari sa inyo. Okay, Miss Mila Antes, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ninya Taduran po, live po tayo sa Radyo 5 at Action TV. Miss Mila Antes, magandang hapon po. Opo, magandang hapon din po. Apo, ma'am, live po tayo, ma'am, sa Action TV at Radyo 5. At, ma'am, ito palang reklamo ni Romel Lucero ay, kumbaga, hindi lang po siya ang nabiktima nung panluloob o pangraransak o kung ano man pwedeng tawagin mo na nangyari pong nakawan sa loob ng kanilang kwarto sa inyo pong beach resort. Bakit po walang ginagawang aksyon yung pamunuan po ng Monte Cruz Beach Resort? Mamila? Hello? Yes po. So, ma'am, hindi lang po pala ito first time na nangyari nga po sa Monte Cruz Beach Resort, yung nakawan nga po sa loob mismo ng kwarto nila. Mga naka-check-in po sila doon. Opo, madam. Hindi naman namin alam first time in history na sinurse nila yung padlock. Pero hindi ko naman alam, may nagsabi na hindi daw nila nilock yung kwarto. Kasi siyempre, naglalasingan sila, lasing na nung nag-inuman sila, tapos umaga na sila natulog. Pero Miss Mila, are you aware? Are you aware po na hindi lang pala itong si Romel Lucero ang nawalan at that particular day, and before that day na yan, meron pa mga previous incident na may nangyari din pong nakawan. Bakit po hindi kayo naglagay ng CCTV camera doon? And yung mga precautionary measures po para talagang naiwasan yung ganun pong nakawan. Kasi for all you know, baka po inside job din ito. Or meron ding nagsasalising mga nagpapanggap din pong mga customer din ng resort. Pwede rin po yun kasing mangyari. Or posible din po yung mangyari. Siguro, madam, pero nung first time na nangyari yon, yung nandito yung may-ari. Sila yung naka-check-in dito ng buong Monte Cruz. So, you mean, ma'am, yung mismong may-ari andyan, naka-check-in and na-witness na merong gano'n? Before, that is March 16, 17. Ayun. So meaning to say, from March 17 onwards, up to nga po yung pinakahuling insidente, may nangyayari pong nakawan. Bakit po walang ginawa yung management? O ando na mismo pala yung may-ari na naka-check-in? Ang advice niya po sa akin, check-in yung mga padlock at i-secure. Tapos, so ginawa niyo po ba yun, ma'am? Kasi Opo, madam. Chinik naman namin yung mga record. Ngayon, nung March 24, dumating yung mga bisita. Siyempre, sinabi ko po sa kanila, in-advisean ko po lahat sila. Hindi pwedeng hindi ko advisean na dapat mag-ingat sila sa mga gamit. In-advisean ko po sila. So, siyempre, every now and then, kinicheck ko yung mga status nila, nire-remind ko, nag-visit ako dyan sa mga hanggat sa nakita ko, yung susi nila, nailapag sa lamesa. Ngayon, sabi ko, in-advisean ko na naman sila, yung susi nyo, nilapag nyo lang sa lamesa. Sinabihan ko na kayo na mag-ingat. Di natin alam kung may pumapasok o baka may mangyari na naman nung nakaraang linggo. Yun ang sinabi ko po sa kanila. Okay, sandali lang po, Ma'am Mila. Naiwan mo daw yung susi mo doon sa lamesa.
Kaya siguro nakapasok yun ang parang sinasabi ni Ma'am Mila. Hindi po namin iiwan yung susi. Alam ko po, this can be words versus words. Oo no? nga, he said, she Pero said po, ito eh. ako po kasi yung manager nung mga kasama kong kaopisina. Oo. So, pagdating po sa safety... So parang team building nyo ito doon? Opo, actually, volunteering work at saka team building. Okay. It's really unfortunate. Nagbigay kami, nawalan pa kami. So, balik po tayo doon. Hawak-hawak po namin yung susi all the time. Ayun. Ma'am Mila, granting nga po, halimbawa na lang, nakalimutan nilang isusi or whatever. Pero kumbaga, hindi pala sila safe doon na kung tutuusin po, meron na palang nakawan nangyari. Days before that, in fact, andun pala naka-check-in din yung mismong may-ari. Dapat po gumawa na kayo ng mga pamamaraan like, sabi nyo nga po, yung doorknob. Kasi kahit itulak nyo lang po pala ng malakas na tulak, nabubuksan pala yung mga pintuan. Diyan, hindi talaga safe. Hindi nga po talaga safe. Kung mag-iiwan ka talaga ng pera dyan, ng cellphone mo, syempre kung magsiswimming ka, alangan namang bitbitin mo yung pera mo, yung cellphone mo. Di ba ma'am? Kaya ka nga nagpunta dyan sa resort, hindi lang para mag-swimming, may team building pa pala sila. So, iiwanan mo talaga, knowing na safe kayo doon. At dapat po, dahil may mga nangyari na pong nakawan, naglagay na kayong CCTV, may mga roving teams na kayo doon na nagro-roving na baka merong nakakasalisi. Aside from yung mga, yung mga customers na andoon. Sige po, meron kayong... Ma'am, may dagdag ko lang. Kung nangyari kasi, dapat nagkaroon sila ng preemptive measures. Isa po na observe namin, wala silang security doon. Ayun po. Walang security wala guard? Wala pong security. Tapos parang ito lang ata ang, ma'am, wala pala kayong security guard, no CCTV. Tapos yung doorknob, madaling, di ba yun yung, those were the factors. Kaya po, madali nga talagang, kaya siguro yung mga kawatan, eto pagkakataon namin, madali itong salisihan. Tapos, malakas na tulak lang pala, talagang, mapapasok po yung kwarto. Anyway, SPO3, Marlon Fontilera, investigador ng San Felipe, Zambales. Magandang hapon, SPO3. Magandang hapon po, madam. Okay. SPO3, nakapag-investiga na po ba kayo? May soko na bang pumunta doon? Yung mga thumbprints, etc., para na-check nyo, kasi hindi lang po pala ito yung first time. Nung nagpunta si Mr. Lucero dito sa estasyon, yun nga sinabi niya na, nawala yung pinuntahan namin yung resort. Hello? Yes Hello? po, sir. Yes po. Go ahead po. Pinuntahan po namin yung resort, madam. So, yun nga, na yung pintuan kasi, pag pinirsa mong itulak, talagang nabubuksan. Ayun. So talagang hindi safe. Kaya talagang tama itong Tapos yung isa po na kwarto doon, tinanggal po yung jalousie blade. Tapos kinuha po binuksan po yung doorknob, kaya nakapasok po yung magnanakaw. Tsaka kitang-kita ko po, very light materials lang talaga. So madali siyang i-open from the outside. Tumawag po sa akin nung nakaraan po yung isang kasama ng isang nanakawan. Na-trace po nila yung isang cellphone daw, cellphone, sa may somewhere in West Crame, at nakikipagtulungan po siya sa amin kasi sila po yung may gadget na i-locate yung phone. Oo. So, nagtanong naman po ako dun sa Monte Cruz, wala naman pong mga nakatira doon sa paligid ng Monte Cruz Resort na taga Manila. So, ang ginawa po ng isang nabiktima po, yung kaibigan nila, nagpablado na lang po sila doon sa malapit po sa lugar na tinitrace nila, police station doon. Tapos nakikipag-coordinate po sa akin kung halimbawa po matrace nila kung saan yung mismo yung tao, saka po daw siya kukontak sa akin at para po mapuntahan namin. So, SPO3, aside from yung pag-recover nga po ng mga gamit, interesado po ako na dapat po as an investigador, dapat din po tingnan nyo rin yung anggulo na bakit may kapabayaan on the part of the management. Well, in fact, March 17 pa pala, alam na nilang may nangyayaring ganito. Crime po ito Bakit? Yun nga po, madam, diba? Palagi naman po nagbibigay nung chief of police namin ng leaflets para hindi mawawan. Manakawan, kinakausap niya po yung mga business resort, yung mga security measures po. Kasi po, alam naman po ni Mr. Lucero po yan sa lugar na yan, pag
gabi po yan kasi hindi na po nakakapasok yung ibang dyan kasi parang sarado na po yan, madam eh. Hindi na po napapatrolyahan ng ng police. Pero anchor na SPO3, mind you, wala po itong security guard. Take note ha, Wala po, madam. Wala daw. Di Wala ba, po, wala beach po. resort ito, walang security guard, Wala walang po, CCTV wala po, ma'am. camera. Wala po. May nakawan nang nangyari nung March 17 pa na andun yung may-ari. Hindi po nila ginawan, inayos. Kumbaga. Sabi po kasi nung isang investigador namin, madam, na may hawak isang kaso, sinabihan na daw po sila na maglagay po sila ng CCTV saka security guard para hindi na maulit. Yun po ang sabi nung COP namin noon, madam. Yun na nga po, kaso hindi nga po, kumbaga hindi sumunod itong management po ng resort. So, Captain Edwin Bumanglag, Chief of Police in San Felipe. Captain, sa ganito pong insidente, di ba, parang uncooperative ba or sabihin mong may kapabayaan? Ano bang pwedeng ikaso dito, doon po sa mismong beach resort? Kasi pwede silang makasuhan, ma'am, kasi unang-una, yung nangyari sa loob ng bakuran nila. Yun nga po, di ba? Accountable sila doon eh. Sa loob po ng bakuran nila, hindi sa labas. Kaya ang responsibility nasa kanila, hindi na yung police. Ayun, tama. Lahat po naman namin ng ginagawa namin na unang-una, sometimes October last year, nagkaroon po ako ng survey. Ako ang talaga ang nag-survey dahil sa mga nangyayaring ganyan. Fortunately, nung mag-survey ako 2 beses na hindi ko nadatnan yung management dahil close. Nag-survey na naman ako early March. Wala na naman ako nadatnan 2 beses. Kasi ini-study ko kung bakit may mga nakawang ganyan. Ano ang nagkulang sa kanila, ano ang security measures na gagawin, ano ang re-recommenda, anong gagawin ng police. Kaya ang naisip ko, pag-upo ko po nung sometime sa December 15, nagpagawa po ako ng plates na nandoon yung Police San Felipe cellphone number. Tapos sticker, nandun din ho. Nagpagawa po ako ng mga cellphone calling card. Okay po yun, Captain. Pero dito po muna tayo sa krimen na nangyari na may mga nakawan na nangyari nga po sa isang beach resort dito sa Monte Cruz. So, napatunayan nyo po, nasabi nyo nga, nag-ocular inspection kayo, pinuntahan nyo, nakita nyo talagang walang CCTV, walang security guard, tapos nag-recommend na kayo na gawin yun pero hindi po nila sinunod, maging yung mga doorknob na isang tulak mo lang pala, isang malakas na tulak, nabubuksan. So ano po dito ang pwedeng ikaso, kapabayaan po dito sa may-ari nga po ng resort, sa management? Ikukonsulta muna namin sa mga sa nagkuha ng permit sa munisipyo, ma'am, kasi hawak nila yan sa BPLO. Paglilisensya dapat sana is bago sila magbigay ng lisensya or permit para sa pag-ooperate ng ganyan is mayroon sila sanang checklist na dapat i-accomplish kagaya ng security guard. Yung CCTV na sinasabi nyo, yung mga staff sana is naka-uniform. At sana At dapat merong roving team hanggat hindi pa nila naaayos yung doorknob nila. Yes, ma'am. Diba? Yun ang tapos may master key kung kinakailangan. At saka well-lighted sana yung surroundings, yung sa labas at sa loob. Yung sanang fencing is talagang maganda at hindi basta-basta nakakapasok yung intruder. Okay. So Captain, sa inyo pong investigasyon, ano po ba ang motibo or anggulo ng tinitingnan ninyo? Kasi ako, pwede ang inside job, pwede ring salisi, di ba? Ano po yung pinatutungan ng inyong investigasyon, Captain, dito po sa kasong ito? Pwede ring ganyan siguro, ma'am, yung mga dito kasi maganda rin yung fencing. Pwede ring intruder. Yung salisi nga, sa labas. Oo. Pwede ring sa dami nila, baka sila, isa sa mga bisita or hindi ko naman siya sabing sa dami nila,
pwedeng isa sa kanila ay nag-interest sa gamit ng iba. Okay, siguro Captain, ganito na lang gawan niyo po ng paraan or magkaroon din po kayo ng dialogue, kausapin niyo po itong may-ari nito pong resort na ayusin po nila kasi kung hindi wala na pong papasok sa resort nila, hindi ka safe Unang-una, what if may pumasok dyan na nagwawala, bigla na lang kayong pasukin yung kwarto nyo. Di ba, buti nga ito gamit lang nawala Pwede mong palitan yung gamit Kumbaga hindi ka safe sa loob, walang security, nakakatakot po yun. Tulog ka pala, biglang may papasok. Yun nga po, ma'am. Papatayin ka na lang, di ba? Yun ang Actually, naiisip ko dito Nag-responde po yung kapulisan namin dito sa San Felipe, ma'am, at nag-imbestiga. Kinausap na po yung caretaker regarding kung anong gagawin, anong nangyari, pero binabalak namin kausapin lahat na nagkausap-usap na po kami lahat dito ng yung resort owner tungkol dyan. Kasi pag hindi, Captain, pwede nyo po itong ipasara na lang. Pagka hindi po sila, kasi hindi sila nagko-comply ng lahat Lahat ng mga establishment ngayon may CCTV na yung nagbibigay po ng permit at saka sa lisensya, ang may sakop niyan, ma'am, hindi po yung kapulisan. Tsaka Kap, yung mga investigador nyo ba, nagpadala ba kayo ng SOCO man lang, yung mga thumbprints? Kasi para everybody is a suspect, sabi nga. Maging yung, di ba, yung nandun sa loob ng mga staff, lahat ng mga andon. Yung thumbprint na sinasabi niyo, ma'am, sa mga kubo is very rough. Hindi makukuhanan ng fingerprint yun, ng lateral print. Mga very kubo rough. hindi ba ito may sahig din or may mga... May mga part po na semento. May mga part naman, po na, concrete naman. Opo. O may mga part naman pala, Kap, na concrete. Or baka marunong nag-gloves yung... Kasi talagang So, Kap, siguro, paki-imbestigahan na lang na maayos ito. At yes, ma'am. Gagawin po namin yan, ma'am. Tutulungan po namin ito para mapasara na lang kapag hindi po sila nag-comply. Yes, ma'am. Kausapin namin at gagawin namin lahat para masolve po itong kaso na ito, ma'am. At kasuhan na lang po itong beach resort. Siguro yun na lang talaga. Alam natin kung anong kaso ang pwede natin isampad yan sa resort na yan, ma'am. Oo. Kasi Romel, sa ngayon, ongoing yung investigation, mukhang ako pa nag-feed sa kanila kung inside job or although sabi naman ni Cap, pwede nga rin daw intruder. Yun nga, sa lise. Pwede rin kasi nagpapanggap na customer kunwari. Nakita nilang, madali palang pasukin bawat kwarto So, pwede rin ganun, nag-check-in para makapangulimbat, di ba? So, sa ngayon, Mr. Romel, ang gagawin mo, kailangan mo talaga mag-file ng case laban dito sa resort. Sige po. Di ba? So, Miss Mila Antes? Ma'am. Oo. So, ma'am, narinig niyo po, talagang meron po kayong matinding pagkukulang po on your part. Gagawin po namin yung mga sinabi po nila, madam, at narinig ko naman. Opo, kasi ma'am, maipapasara po kayo pagka ganun. Nakakatakot sige, ma'am. Gagawin po namin, madam. Apo. Salamat po sa inyo, Miss Mila Antes. Salamat din thank you kay SPO3, Marlon Fontilera. At kay Captain Bumanglag. Sir, sana po meron ding police visibility. Parati ho, ma'am. Kaya lang sa layo ng lugar, ma'am, at saka kukunti po yung pulis natin is hindi namin napapatrulan. Naiintindihan ko po. Kaya nga kailangan po mag-comply talaga yung resort. Kasi kung nag-comply lang sila lahat ng mga pagkukulang na yon, hindi naiwasan po sana yung panluloob. Yes, ma'am. Apo. Salamat po sa inyo, Captain Edwin Bumanglag, Chief of Police ng San Felipe, Zambales. Sige po, sir. Kung may reporter, next week na po kayo masasamahan. I-schedule po yan. Opo. Okay, Marami para po po dun sa pagsasampa po ng kaso. Marami po salamat. More power Salamat po. More power din po. Okay, at kami po mga kapatid ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Pwede na pong makuha mga kapatid ng mga BDO Kabayan clients ang kanilang EMV cards sa kahit sa ang BDO branch sa Pilipinas. Okay, hanggang March 31, 2018, libre lang po ito, wala po silang babayaran. Kung ang Kabayan client ay may EMV card na, kumbaga nakuha na nila, hindi na po nila kailangang papalitan ito. Para lang po ito doon sa nakapag-stripe, sa ATM
card at magpunta na po sa kahit saang BDO branch at kunin ang inyong EMV ATM card. Para po sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa BDO website sa www.bdo.com.ph or isearch ang official BDO Kabayan page sa inyo pong Facebook account. Okay? At syempre mga kapatid, ang bahagi rin pong ito ay iniatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at tikalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo ipaalagang. Clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Hirap na pong 3:08 ng hapon itong oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:08 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Arestado ang isang awol na pulis sa isang entrapment operation ng QCPD DSOU sa barangay Nangka, Marikina City. Kinilala ni NCRPO Police Director Oscar Albayalde at QCPD Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar ang sospek na si Police Inspector J.R. Olaguera na nakatalaga sa Police Regional Office 11. Ayon kay Albayalde, ang modus ng sospek ay magpanggap na opisyal at manghingi ng pera sa kapwa pulis. Ang huli ay nagpanggap ito na Police Superintendent Benito Ramos at nanghihingi ng 3,000 piso kay Police Superintendent Roland Bulalakaw sa pamamagitan ng smart padala. Dito na nagkasa ng entrapment operation ng QCPD at maghapon nila hinintay ang sospek na kumuha ng pera. Pero ang 2 minor na anak ng sospek ang pinakuha nito ng pera kaya sinundan na lang ng mga pulis ang anak ng sospek hanggang makauwi ito ng bahay at doon hinuli si Olaguera. Napag-alaman ni Eliazar na simula nang mag-graduate si Olaguera sa PNPA noong 2007, ito na ang naging racket nito kasama ang kanyang asawa na nagpapanggap naman na misis ng opisyal ng PNP. Philippine Standard Time, 3:09 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao.
41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Tandaan ang blow bagets. I-check ang mga sumusunod. B o brakes. Siguraduhin may preno ang inyong sasakyan. L o lights.
tiyaking umiilaw ang mga ito. O para sa oil, tignan kung may tagas sa inyong makina. W o water, magbaon ng tubig para sa radiator. B o baterya. A para sa air, pahanginan ang mga gulong ng inyong sasakyan. G, magpagas. E para sa engine, dapat nasa kondisyon ito. T o tires, tiyaking hindi pudpud ang mga gulong. At S o self, siguraduhin may sapat na pahinga bago magmaneho. Sa Rescue 5, ang kaligtasan at kapakanan mo, aaksyonan ora mismo. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, at balik na po tayo mga kapatid. At alam nyo ba na ang numero unong energy drink sa Europa at pangatlo sa buong mundo ay ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe, walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang. Mabibili po ito sa mga suking tindahan, kaya mag-Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lamang. Alright, at may ano muna tayo dito, may mga panawagan. Ito pong wallet na may laman na 3,640 pesos and IDs. Kung nakikinig po itong si Mr. Nicolas Aguirre, paki-claim nyo na po kay Klein Biete at maging yung purse na may laman na 800 pesos and ID at ang may-ari po ay si Mr. Roel Ricablanca, paki-claim na po sa Action Center next week. Kasi bukas at saka on Good Friday ay sign off po, naka-sign off ang Radyo 5. Okay? Mga kapatid, at syempre balik po kami next week na after Easter Sunday. Alright? Sige. So, habang, teka lang po mama, habang kinokontak natin si Sheila, ito muna, yung Caballas family, Irene May Caballas ng Negros Occidental, nakikinig ngayon. Si Chody Banaag ng World Taxi at saka si Dada and Yvette from Amsterdam, Netherlands. And FDP Garments, an advance happy birthday to Sheila Cantorim and Emma Tuazon. MMDA Anti-Jaywalking Unit and Salvador Galang Rodolfo Calpito from Philip Lacerna, Mangana ng Antipolo Rizal at si Josephine Santos na isa pong OFW from Saudi Arabia. And also belated happy birthday daw po to Police Senior Inspector Charlie Reyes, Chief ng HPG Bohol, Camp Francisco Adagohoy. Ang pagbati ay mula kay James Brillantes ng Tagbilaran City. Okay, andito na ngayon si Lola Jocelyn Orpiada. Parang hindi pa kayo Lola, batang-bata pang itsura ni Lola Jocelyn. Sige, andito po kayo para makausap yung inyong manugang at para maibigay na rin yung inyong apong daladala ngayon na 2 years old. Opo. Okay. So, bakit po nasa pangangalaga nyo yung baby? Bali po, ano po to, talagang regular naman po na naheheram niya, tsaka iniiwan niya sa amin. Tapos kukunin So, may niya sa arrangement amin. naman pala talaga Opo. kayo. Okay. Bali, nento lang pong 25, dapat isosoli ko na siya bago mag-birthday yung tatay nento, yung anak ko po. Oo. Bali, hiniram po namin. Bali, nahirapan ho kami dahil kung ano-ano po yung ginagawa niyang kwento na kasiraan tungkol sa pamilya namin sa pag-aalaga So, nahirapan sa kayong bata. hiramin Oho. yung bata. Opo. Okay. Bali, simula lang yung nag-alaga na sa kanya yung mga taga Santa Ana. Bali po, kung ano-ano po yung mga
sulsul na mga pinagagawa, mga pinapakinggan niya dun sa mga, hindi naman po niya kamag-anak yon. Kamag-anak po yon nung tita niya, asawa ng tita niya yun. Pero, ma'am, ito kasi kakaiba eh. First time na nagpunta kayo dito para isole or ibigay. Hindi naman siguro sole kasi naghihiraman talaga, may arrangement na gano'n. Kundi, kayo mismo, dala nyo yung baby para ibabalik sa nanay. Kasi sa nanay naman talaga dapat yung baby. Oho. Okay. Bali po kasi talaga, hindi ko naman sinasarili yung pag-aalaga sa bata. Bali po kasi nagiging matapang na po siya lately. No. So ano pong gusto nyo mangyari ngayon? Nasa Gusto inyo ko po nga, kasi, nahiram nyo naman yung bata. makipagharap po siya sa akin na magkausap kami. Dapat po talaga nung Monday pa kasi maghaharap kami So sa gusto nyo po barangay. magharapan kayong dalawa? Opo. O sige. Your wish is my command. Ika nga, 'di ba? Magaling yung segment producer namin eh. Magaling po si Carol. O kaya nga dito po kami pumunta. Oo. Hindi na po kami rumekta Kasi sa request nyo barangay. po, makaharap nyo siya, hindi lang po by phone. Opo. Sige, andyan na ba si Sheila Kabudsan? Si Sheila po ay manugang po ninyo. Opo. O andito naman pala si... Pero teka, si Sheila ba ay minor? Hindi ka ba minor de edad? 19, hindi na. Akala ko minor de... Kaya pala si Lola, napakabata pa eh, yung itsura. So Sheila, at least face to face, ibibigay na daw ni Lola, ni Bianan. Opo. Yung anak mong 2 Kasi years yung old. usapan po, 25 pa talaga. 25. Siya ang sumira sa kasunduan nyo. Oo, siya po. 25. Mm-mm. Sabi niya may maayos daw siya, tao daw siya kausap. Yung 25, inaano namin, nasa na yung bata. Tapos sabi niya, magbaranggayan. So, nag-set ako, di Wednesday. Tapos, ang alam namin, Cavite kami sa barangay. Tapos, kung hindi pa sila tumawag, papunta na kaming Cavite kasi barangay daw usapan eh. Pero ngayon, pumunta dito si Lola para ibigay daw sa'yo. Mas maganda po Yung talaga bata. kasi yung ganun. Yung kasi ang dami niya mga text, mga kung ano-ano. Pero ma'am, bakit usapan daw March 25? Eh bakit po March 28? Dahil nung po nag-message siya sa akin, lahat ng message niya po nakatabi sa amin. Wait. Nakatabi sa amin. Bali po kasi siya, yung iba na yung dating niya, masyado po siyang matapang. Hindi ganyan ang ugali niyan, ma'am. Sa totoo lang, ako ayokong makarating kami rito. Dahil alam mo, Sheila, tao kaming kausap. Pero bakit ganyan ang ugali mo? Alam mo yan. Maayos ka namin tinanggap sa bahay. Maayos kitang hinagilap nung buntis ka pa lang. Dapat na ilayo ko ng anak ko. Pero Sheila ngayon, iba na ugali mo. Hindi na ikaw yan. Di po kasi magkakaganto kung wala din kayong sinasabi sa akin. Hindi, Sheila. Hindi, ganun din. Tanawin mo, ikaw, kung talagang may isip ka, intindihin mo kung ano yung hirap na ginawa namin sa inyo. Sa iba nga yan, hindi na kayo papakailaman eh. Ano yung care na ginagawa ko sa inyo? Sana yun lang suklian mo. Yun nga po yung mga... Dahil ako, ang mga sinasabi ko sa'yo, ang sinasabi po niyan sa Santa Bakit po, Ana. Lola? Ano bang Sa Santa Ana, ma'am, puro kasiraan namin, ma'am. Kesyo daw, punta ka, mama. So meron po kayong pinaguhugutan, bakit ganyan kayo na sabi nyo, tinagap nyo siyang maayos, pero ang isinukli ay iba naman. Oho, hindi ho ganyan yan, ugali yan dati. Ewan ko, ma'am, bakit... Baka pwede po kayong mag-usap, magkapatawaran. Ito di ba Holy Week ngayon, Miyerkules Santo? Ano ba naman yung nagsama naman kayo, magbinan, dati okay naman Okay kayo, naman talaga, biglang ma'am. dahil lang sa mga, kasi po minsan, yung mga sulsol talaga eh. Yung mga tinatawag nag-aalaga ng na anak sulsol niya ngayon. boys, oo, yung mga, di ba, siyempre, Ma'am, pag nakita nyo pag po... may nakarating excuse sa me po. kanyang masakit sa kanya, siyempre magre-react siya. Oho. Siyempre masasaktan siya. Siyempre, ang magagalit din talaga, di ba, kahit sino. And then, ito rin siguro magre-react na ikakasama rin ng loob nyo. So, talagang dun po magkakaroon Messages ng... niyan, ma'am, nakakasama ng loob. So, Sheila, i-Englishin daw ako dahil Ano po hindi yan? raw ako makaintindi ng Tagalog. Ako, hindi makaintindi ng Tagalog. Ang ganda ng offer ko sa'yo, Sheila. Para hindi ka, makatabi mo yung anak mo. Pag may okasyon, pagka, yan. Ang sinasabi po niya sa Santa Ana, inihiram ko lang daw po ang apo ko pag may okasyon sa amin. Pumunta ka nga sa lugar namin. Ang bata sa amin na lumaki. Binigyan ko daw siya ng pagkakataon na siya mag-alaga at magpalaki ng anak niya. Ang dami kong binigay na pagkakataon sa'yo. Sa amin, sasabihin niya po, kaya hindi ko binalik yan noong 25 dahil ang sabi po niya sa message niya, ang tapang niyan, ma'am. Ang sabi niya sa message niya, hindi mo na mahihiram ang bata, hindi na tatagal sa inyo yan na 1 linggo.
Kami, pamilya po kami ng bata. Anak ko po ang tatay ng bata. Bali po ang inaano po niya eh. So, hindi na po raw kayo tatagal. magkakasama sa bahay. Hindi na po. May arrangement nga lang Oo. na hiram. So, Miss Sheila, anong yung kumbaga masasabi mo or sagot mo dun sa sinasabi ng iyong biyanan? Na nagbago ka na nga daw. Hindi po kasi kundi naman po, di ba, kung yung sinasabi niya, ang ayos din po nasa kanila na yung bata, tapos kung ano-ano pa sinasabi sa akin. Hindi po ba ako Hindi ba magre-react pwedeng nun? mag-usap na lang kayo heart to heart? Di Hindi ba? po siya Heart to nakikiharap heart sa akin, talk. ma'am. Kayong, Ngayon lang po yan humarap sa akin, ma'am. Ang ilang beses ko po yan pinuntahan ko mga tiyahin yan sa San Nicolas. Yung mga hindi niya kamag-anak, yun po ang mga text ng text sa amin ng kung ano-ano. Oo. Ang sabi ko nga po sa anak ko, anak, wag mo nang pansinin kasi ma'am, yan. ganito dapat po i-out natin lahat ng yung mga nakapaligid. Sabi ko Oo. nga yung mga sulsul boys. Kasi Sila. once na andyan po yung mga yan at papakinggan nyo, hindi po Oo. talaga kayo maaayos. Di ba Sheila, bakit hindi kayo mag-usap? Kasi ito pa lang si biyanan mo, itong si Ma'am Jocelyn, si Lola Jocelyn, maayos naman, inaalagaan niya yung baby, mahal naman niya. So anong problema? Yung mga patutsadahan kasing yan, hindi yan nakakatulong. Bakit hindi mo kausapin? Nakakaiyak, ma'am. Harapan, Sa totoo lang, titigan ang mo mga siya, message mag-eye-to-eye niya sa amin. contact kayo habang Nakakaiyak kinakausap sa mo totoo siya. lang. Tapos nakakaiyak ganyan po ang yung ginagawa message niya? niya sa akin. So, hindi ba pwedeng maayos na lang ito? Kasi, alam niyo po, yung mga salita na yan, yung mga patutsadahan, masakit talaga yan, di ba? Kasi nasabi niyo na the damage has been done. Kaya nga, Pero pwede pa naman po maayos dahil unang-una asawa po siya ng anak niyo. Tapos ikaw naman, sa ayaw at sa gusto mo siya ang nanay ng ano mo, ng ang asawa mga alagad mo. po niyan, ang message sa amin, hoy, andito message sa akin, mama. Wala kayong karapatan sa bata. Dahil hindi kasal yan sa anak mo. Naku, Ang sinasabi niya. Hindi po siya ang nagsasabi. Yung mga alam po niya. yung Kaya nga mga po, ganito na lang nakakita sa siguro, kanya. Miss Sheila, pwede bang makiusap sa mga partidos mo rin, yung mga relative mo na wag na makialam? Kasi, Hindi po nila kamag-anak yun, ma'am. ano po yon? Hindi po nila kamag-anak yun, ma'am. Kayo naman po Apo, yung nanay. anak ko So, po yun. so magbalai kayo. Hindi po. Hindi po. Si Shayla po, mula po ng maliit siya, kasama na po ng mga anak ko. Kayo nang nag-alaga. kami po So, ang tita nag-aalaga po sa kayo. bata. Tita kayo. Yung tita niya po, hipag ko po. Okay. Bali si Shayla talaga, laki po sa lugar namin. Nung mula lang nagpunta na siya ng Cavite, at nakapag-asawa sa anak niya po, yun po, kasi ang sakit niya rin magsalita sa mga anak ko na wala kaming karapatan. Bakit ganyan naman siya magsalita sa amin? Siya nga hindi nga maganda kausap. Sabi niya, babalik niya yung bata ng 26. Samantala, ako pa kausap niya. Sabi niya, babalik ko ng 26 tao akong kausap, sabi niya pa. Tapos, dumating na, pababarangay ko kayo, ganyan-ganyan kung ano pinagsasabi. Natural lang kasi, anak ko nag-aalaga sa bata Actually po ito, kayo Lola Jocelyn, mali din po kayo doon kasi siya pa rin talagang biological Ako mother. pinagpaalaman niya ng... Sa ayaw at sa babalik gusto yung niyo bata, po, talagang sa kanya. Kaya tama lang pong ibinigay niyo sa kanya. Pero yung sa arrangement, kung ipapahiram, nasa kay ano magulang po yan, po kay yun. Sheila po yun. Oo, Kung papayag po siya sa arrangement na gano'n, na, well, in fact pala, nangyayari naman. Di ba na naghihiraman naman talaga kayo? Kaya lang, may mga, ano po kayo, may mga hindi pagkakaunawaan lately, talagang medyo magkakaroon po Yun nga talaga ng po. conflict Kasi- sa inyong dalawa. Yun nga po, Mahirap po yun, kaya nga ang sinasabi ko po, kailangan po pinag-uusapan nyo po ito. Hindi naman kasi kailangan po yung magsalita. Ano kung magsalita? Salita lang naman yan. Kasi itong bata, yung once na kinuha niya po yan, kami nag-alaga, inuubo mahirap po yung hinihika po ito Hindi po ba pwedeng mag-ceasefire muna? Wala munang masasakit na pananalita sa through text Bata or po through... yung nag-aalaga to. Kami Di ba? Binilin niya sa amin. Ang yung maaasahan bata, po ba namin yung kasi po alang-alang Ano na lang dito Ano sa sabi niya baby. po? Binilin niya sa amin to, yung bata. Ito, iniinano namin. Kaya binigay niya sa amin yung yan. bata May sakit na yung yan, bata. yung bata na yan, lahat po ng ano yan, kada dalan po sa ospital, ako po ang nagdadala niyan. Kaya nga Wala di po ba yung nanay binigay niya. ko po sa inyo to, sabi ko sa inyo, wala Kaya po sakit mas alam yung ko bata. po ang sakit niyang bata. May ubo yan. Yung dumating po yung bata, hinihika po. Hirap na hirap kaming paalagaan yung bata. Kaya nga po, Tanong niyo kung saan niya Miss dinala yung Jasmine, bata. kasi ito si Miss Jasmine, yung tita. Kayo po, si Bianan or si Lola. So, sabi ko nga po, kasi hindi po tayo matatapos. Kahit abutin pa tayong alas 4, hanggat wala pong nagpapakumbaba sa inyo. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, ang importante po, mag-ayos kayo, magkasundo kayo,
'Di ba? Magkaunawaan kayo alang-alang po dito sa 2 years old ninyong baby. Bata lang po talaga ang kinikare namin, O ma'am. kaya nga po, importante lang po talaga yung bata. Yun yun. Dapat So, ang hirap mo rito yung mga tsahin mo eh. oo. So Sheila, May permission po kami ni Joy, yung tita niya. Dapat na si kami Joy ang po ang pinapunta pupunta. niya. Hindi po kasi, mas mahalaga po trabaho niya pero binili niya po sa amin siya. Kaya yung salita niyo po, wala po kaming pakialam. Anak mo nagsabi sa akin na wala akong pakialam. O mas masakit naman po yung sinasabi niyo sa kanya. Kaya Kung wala, nga po, ang sabi ko sa tapos kanya, na po kung itong wala akong usapan na pakialam, ito, mas wala kang yung pakialam. bata lang po ang ano so Lola namin. Jocelyn tsaka Tita Opo. Jasmine, yun nga po, alam nyo, wala. Pareho kayong he Oo, said, kasi she said. bata Pareho talaga eh. ano namin Parang eh. kanina lang ito eh. Dapat po talaga para na lang sa bata. Alang-alang sa bata. Sa Total, bata pareho talaga nyo mahal po yung eh. bata. Tama? Pareho nyo pong, kumbaga, inaalagaan at parehong meron po kayong malasakit. 'Di ba? So Sheila, ikaw talaga ang makakapag-awat sa kanila pareho. Kung ako sa'yo, wag ka nang makikinig sa mga kung anong sabi-sabi basta na lang para sa bata. Total, ikaw naman talaga ang full custody yan. Nasa iyo talaga yan, wala nang iba kasi ikaw yung nanay. 'Di ba? So, nasa sa'yo yan kung ipapahiram mo sa biyanan mo. Pero sana naman, payagan mo ring dalaw-dalawin. 'Di ba? Yung mga ganun, yung magkaayos po ba kayo? 'Di ba? Hindi ba pwedeng usap na lang po kayo off-air? Kasi pangit pong pakinggan na. 'Di ba? Ang dami niyo pong mga ano sa buhay. Nakakahiya talaga. ma'am. Oo. Na kung tutuusin po, napakaliit na bagay. Totoo po yun. 'Di ba? Maliit lang pong bagay ito. Pero Akala laki ko po naman eh. kung wala namang perang involved kasi bata talaga yung dapat yung pagtuunan ng pansin. Bata lang po talaga. Okay? Pwede ba kayong mag-usap-usap po? Maging kayo po, Tita Jasmine. Di sa akin, okay Mag-ayos na lang yun. po kayo na, o sige, pwede namang dalawin. Kung may okasyon din naman, baka gustong ipahiram din ni Sheila. Bakit naman hindi, di ba? Dahil lola naman talaga siya nung bata. Mahal naman siya ni Lola. Inalagaan din siya ni Lola. Di ba, baby? Di ba, baby, na hindi niya naintindihan yung mga pinag-uusapan natin dito. So, ganun na lang po siguro, usap po kayo off-air, maayos po ito. Ang importante, si Lola mismo, at salamat po Lola, nag-effort kang dalhin na lang ito. Kasi po, kung hindi talagang siya po talagang rightful custody, kumbaga Alam ko full naman po. custody ay nasa kanya. Talaga dapat po talaga ngayong araw na sa barangay po kami. Pero mas pinili po namin na magdiretso na lang dito. Tama po yun. Okay, Sheila, ikaw, anong gusto mong sabihin kay Bianan? Ano ba tawag mo, Mama? Sheila? O kailangan medyo ano ka rin, hindi ka pwede makipagmatigasan sa Bianan. Matigas po yan. Sige, Sheila, anong gusto mong sabihin kay Bianan? Ano bang tawag po sa inyo, Mama? Mama? Noon, mama. Ngayon po kasi maraming nakapalibot sa kanya. Oo. Okay. Kaya matigas po talaga Oo. siya. So, Sheila, para maayos na to, kasi alam mo bang, syempre, nanay siya ng asawa mo. Forever kayong magkukrus ang inyong landas. O di boyfriend. Pero may anak kayo eh. Kaya lola pa rin siya. Oo, wala kang magagawa kasi siya pa rin ang lola ng anak mo. Ano masasabi mo, Sheila? Off-air na. O off-air na lang. O sige, pagbibigyan namin yan, usap na lang po kayo off-air daw. Thank Okay, you ma'am. po. Thank you po sa time. Opo, wala pong problema. At least, kahit pa paano, Sinadya ko talaga to. may pag-asa pong maaayos ito. So Sheila, off-air na lang ha. Off-air kayo. Tsaka ikaw din, tita. Dapat po kayo mismo ang maging daan para sana maayos sila. Kasi pangit po yun eh. Magkakamag-anak, tapos sila nag-aaway. Di ba kawawa po yung bata? Okay, tita, sana po kayo ang mamagitan doon. Sana kayo ang maging instrumento para maging maayos po sila. Okay, tita? Sige. So, Lola, Jocelyn, doon muna po kayo, tsaka si Sheila, usap kayo off-air Thank you po. para po mapag-usapan yan. Salamat po. Alright mga kapatid, samantalang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO, Philippine Standard Time.
Ganap na pong alas 3:37 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:36 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi magkakaroon ng kalituhan ang publiko sa mga bagong serye ng barya na nakatakda nilang ilabas sa Hulyo. Sinabi ni BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo na madaling makita ang pagkakaiba sa bawat halaga ng barya kaya hindi malilito ang publiko. Ayon kay Ginigundo, sa New Generation Currency Coins, nakalagay sa bagong 5 piso si Andres Bonifacio habang nasa piso naman si Dr. Jose Rizal. Mas malaki ring di hamak anya ang 5 piso kumpara sa piso. Nagsasagawa rin ngayon ang BSP ng information drive sa bagong disenyo ng mga barya upang malaman ng publiko. Nais anya ng BSP na gawin ng nickel mula sa dating copper alloys sa paggawa ng barya upang mas matibay. Pero paglilinaw ni Ginigundo, tatanggapin pa rin ang lumang barya hanggang sa susunod na 2 o 3 taon. Nabatid na marami ang nagreklamo sa social media sa bagong disenyo ng 5 piso na una nang inilabas ng BSP noong nakaraang taon dahil napagkakamalan itong piso. Philippine Standard Time, 3:38 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Larry Sindak, mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa kahabaan ng Amorsolo Street, Makati sa magkabilang lane. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Sammy Oro, mabagal ang trapiko sa C5 Road mula Tiendesitas hanggang Bagong Ilog, Pasig sa magkabilang direksyon. Maraming salamat kay Taxi Squad members Larry Sindak at Sammy Oro para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare.
Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito. What's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Drink responsibly. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo.
Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balik na po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi ngayon pong Miyerkules Santo, at may mga panawagan lang po dito. Kanina, may nagpunta po sa atin si Mr. Heriberto Ayaban Jr. Kasi nga po, isa po siyang senior citizen at ang ipinapanawagan niya po dun sa taxi driver kasi sumakay daw po siya noong March 25 ng 8:30 p.m. sa may BIFAR Philcoa papuntang o bumaba siya ng East Avenue, Quezon City. Taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po siya, empleyado po doon at marami daw pong importanteng dokumento. Kaya lang hindi niya po nakuha yung plate number nung sasakyan ng taxi at may laman pa palang cash na 30,000 at mga dokumento at gamit niya doon po sa nabanggit na taxi. So kung sino man po yung nasakyan niya, mangyari daw pong balik na lang, yung, especially daw po yung mga dokumento. At ganun din si Edwin Bulletin ng Abuyog, Leyte. Siya po ay nananawagan kung pwede daw pong maibalik yung passport niya, Seaman's Book, ID, kahit wag na daw po yung cellphone at pera na 4,000 plus. Naiwan daw po niya po kasi yung kanyang mga importanteng papeles tulad ng passport at Seaman's Books at mga ID. Noong March 22, sumakay po siya dyan sa Diliman, Quezon City at bumaba po siya sa St. Luke's Hospital. So baka sakali po na napulot nyo yung gamit ni Edwin Bulletin. Alright, at samantala, isa pa pong panawagan dito, meron pong attache case na naiwan. Ito po ay kulay maroon, may lamang 30,000 pesos din noong March 25, 2018. Okay, mangyari lamang po siya ay sumakay ng elliptical road sa Quezon City na laglag mula sa compartment sa likod. Ang panawagan po ay mula kay Rogelio Azores. Okay, papasukin na natin si Eli Uy. Ito po yung pamangkin ng OFW at ito po yung representative ng OFW po na nasa Brunei ngayon. Sige, papasukin na natin si pamangkin. Okay, andito po kayo para ilapit yung kalagayan po ng inyong tita na isang OFW at ang kaibigan nito dahil daw po sa pagkakalat ng mga hindi magagandang mga post sa social media. Opo. Sige po, pakikwento po. Kailan po ito nangyari? Last year daw po. Last year po. Okay, sino po yung mga nagpapakalat daw po ng mga hindi magaganda or malalaswa sa social media? Yung Teodora de la Cruz po. Yung Teodora. Kaano-ano ito ng tita mong si Rosie Banyares? Ka-work lang po ata sa ibang bansa. Ka-work lang. Sige, andyan na si tita mo. Kausapin natin. Tita Rosie Banyares, all the way from Brunei. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Okay, ma'am, andito nga po yung pamangkin nyo at yung concern nyo raw po kasi, ma'am, ay yung paninira po sa inyo, pagpo-post ng malalaswa o hindi magaganda po sa social media po nito pong kaibigan ninyo dati na si Teodora de la Cruz. Tama po ba, ma'am? Opo, ma'am. Nalulungkot po ako kasi hindi ko po alam yung dahilan kung bakit po kailangan siya mag-comments po sa Facebook na puta po ako, pukpuk po ako para po sa akin. Masakit kasi wala po akong atraso sa kanya kung bakit po gawin niya sa akin. Yung matagal na po na hinanakit ko kasi po umuwi ako nung bago ako nagpa-opera po. Itong last year po, naglapit po ako sa cybercrime sa Quezon City po. Wala rin pong action. Lumapit din po ako dito sa embassy. Wala din pong action. Nakalapit na po kayo, ma'am, lumapit. sa Anti-Cybercrime Division sa Opo, Quezon ma'am. City.
Hindi Opo, po sa ma'am. CIDG, ma'am? Hindi po kayo sa CIDG lumapit? Basta nabasa ko po cybercrime section, doon po ako lumapit. Ang Kailan po nag-entertain yun, po ma'am? sa akin, Kailan po kayo November 2017 last year po. pa. Pero wala pa rin po, kumbaga andun pa rin, hindi pa rin nadidelete yung mga post. Bali po, hinide ng kaibigan ko yung post kasi nakiusap ko sa kanyang i-hide mo kasi mababasa at mababasa ng mga tao. Okay, ganito na lang po, Ma'am Rosie, kasi this time may lumapit na po yung inyong representative na pamangkin po ninyo. Ito po, ma'am, ay may magiging aksyon niya at na-screenshot nyo naman po siguro lahat ng mga ebidensyang meron po kayo. Okay. Tamang-tama po, ma'am, ilalapit na po namin ito, sasamahan po ng aming reporter. Ito pong si Ellie Oy sa CIDG, sa Cybercrime Division, para nga po once and for all, matuldukan na po ito, matanggal na po yung mga post na yan, at makakasuhan pa po itong si Chodora. Makakasuhan po ito, ma'am. Kasi 6 to 12 years ata yung Tulungan nyo naman po ako, pagkakakulong. ma'am, kasi ma'am. wala po ako magagawa. Ma'am, opo. Hello po, ma'am. Okay. Nandito na po si Captain Artemio Cinco, CIDG Cybercrime. Magandang hapon, Captain Cinco, sir. Captain Cinco, magandang hapon po sa inyo. Yes, ma'am. Good afternoon po. Apo, pasensya na po, Miyerkules Santo. Okay lang. Kailangan pa namin kayong gambalain. Captain, andito po kasi itong si... nasa kabilang linya, ito pong si Rosie Banyares, isa po siyang OFW sa Brunei. Kasi nga po, lumapit na doon po siya sa pulis, pero dyan sa Quezon City, wala pong nangyari doon sa kanyang sumbong, yung mga malalaswang pagpo-post po sa social media nung kanyang dating kaibigan. So this time, sabi ko nga... I'm sorry, Captain? Nasaan po siya ngayon, ma'am? Nasa Brunei po siya, pero meron po siyang pamangkin na representative na andito po sa aming studio. Okay po. November pa po pala ito last year. Yes, ma'am. Pero hindi nga daw po na-actionan. Okay po. So, Cap, this time, nagmamakaawa po kami. Lalo po si Miss Rosie, sana po ma-actionan na po kaagad ito dahil hindi na nga naman po maganda para sa kanya yung mga paninira pong ginagawa ng kanyang kaibigan. At the same time, makasuhan po sana ito. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, may representative po siya? Meron po, Kap. Andito po sa aming studio. So, kailangan lang po ng red ribbon ata, SPA? Yes, ma'am. Opo. Na salaysay po ng ating biktima, i-indicate niya po doon paano po yung pangyayari, ano pong connection niya doon sa taong nagpapakalat po ng kanyang mga hubad po na larawan. At kasama na rin po yung consent po na pwede naming buksan po yung kanyang profile kung meron pong pinadala sa kanya sa messenger niya or pinost sa Facebook niya para po magamit po natin na ebidensya. Okay, narinig mo yun, Ma'am Rosie? Opo. Parang authorization, tapos... Opo, nililinaw ko lang po para po marinig niya. Ang pag-post po sa Facebook po, bali po, friend ko po ang nag-post sa Facebook ng mga picture po namin. Bali, nag-comments po siya na, puta ako, ay kasama niyo pala si International. Then sa conversation po, isa lang po ang pinost ko. Kung hindi mo nakita, hindi mo narinig, huwag mo isi-share. Yung gano'n lang po ang post ko sa kanya po, marami pong post na pukpok daw po, ako puta po. Sige, ma'am, ako, lahat hindi nga po po sa yun. Facebook ko. Ma'am, opo, lahat po nga po yun. Kung na-screenshot nyo, may mga ebidensya po kayo, ipipresent po natin yan sa CIDG, ma'am. Okay po? Opo, ma'am, Ninya. At saka SPA daw po, ma'am. Tsaka parang consent lang, kahit handwritten lang, Kap, na ino-authorize ang CIDG na buksan nga yung account niya. Ang ATG po, ma'am. Ang cybercrime po, ma'am. Ang ATG po. Okay, salamat po sa inyo. Kanino po account ang bubuksan? Facebook ko po or yung doon po sa krimen na nangyari Yung Facebook ng nyo friend po ko dapat, tama, Kap? Opo. Yung Facebook nyo dapat, Miss Rosie, kasi ino-authorize nyo nga sila eh. May consent na... Sige po. Okay? Opo, pwede po. Sige po. Salamat po, Ma'am Rosie Banyares ng Brunei at salamat din sa inyo, Captain Artemio Cinco. Okay po, ma'am. Thank you po. Sige, so Miss Ellie, ma'am, wala na po kasi tayong oras. Sorry po Pinuputol ko na po kayo. Kahit usap na lang po kayo off-air ni Miss Rosie Banyares. Salamat po sa inyo, Ma'am Rosie.
Thank you po. Alright mga kapatid, at abangan nyo po. Siyempre, ang nag-iisang nanay Christopher Min, abangan nyo po siya. Susunod na, kasama niya po si Mr. Wendell Alvarez. At batiin muna natin itong mga natitira si Albert Armicin from Jeff Esnardo Hortezano ng Cebu City. Si Jochi Habua Lilia Ternida from Jeddah, Saudi Arabia. Monica Galura Aguirre. Leanne Eunice, and to all Aguirre family and Galaure family from Terwil, Erigo of Muscat, Oman. Josephine Oberdo, isa po siyang OFW. And the beautiful daughter of Lipa, Batangas, Donald Katape and Ronald Bitacura from Anthony Domingo. And happy birthday daw po to Angelica Tabilisma from Calamba, Laguna. Maraming pong salamat and thank you kay Dr. Kellen Condesi, sa Jewels Clothing Corporation, kay Mr. Nino Trinidad, kay Miss Raquel David Apalisok ng Eat Right, Feel Light, and sa Doctor's Drip Infusion, Doctor's Drip Lounge and Infusion Bar kay Miss Tess Gamiao Lumahan at kay Dr. Manuel Ma. Maraming salamat po sa inyo. At syempre ang hair shaft kay Mr. Fred Penales. Maraming pong salamat and have a blessed week ahead of you at kami po ay bumabati sa inyo ng Happy Easter in advance. Ingat po kayo sa biyahe mga kapatid. God bless.